April 16, Miyerkules Santo. Kasama ko bumiyahe si Lola, si Kuya, at saka yung kapatid ko. So, maaga kami nakarating dito dahil maaga kami bumiyahe. At dyan nga madalas kaming nagpa-park. So, okay naman ang stay namin dyan nung Holy Week. Pero ito na nga ang nangyari. Paalis na kami ng farm. At nawalan ako ng power. At dumausdos kami paatras. Sa hindi malamang dahilan, dati-dati naman nangyari na sa akin yan, pero nakontrol ko siya sa handbrake, pero ito wala. Wala akong brake, lahat wala. So, yan ang masaklap na nangyari. Na kaya ngayon ko lang ito na i-record dahil siguro nandudun pa yung trauma ko. At saka iniisip ko nun, may sakay ako. At buti na lang at hindi pa kami nakakalayo sa farm. So, gusto ko lang din i-vlog ito. Sana hindi na nga lang, pero dahil part ito ng life ni mama nyo, yan ay gusto ko rin maidokumento. So, pagdating ng araw, babalikan at palaging mag-iingat. So, yan ang pinaka-damage niya. As in talagang di ko alam kung ano nangyari. Maayos naman ang tulog. Hindi naman maulan nung time na yan. Medyo umambon lang naman. Pero hindi naman siya ganun kadulas. Pero hindi ko maintindihan. Ba't para kaming minamagnet, no? Paatras. So, yun lang yung feeling ko. Kasi kakaiba, naiangat ko nga yan eh. Actually, itong kung saan kami na-disgrasya ay hindi po siya ganun katarik. So, meron pang mas malala na mas matarik dyan na kinaya nitong sasakyan. Kung kailan kami pababa na, tsaka naman ito bumigay. So, kung yan ay mechanical failure o pagpalagay natin na human error, hindi ko na alam. Basta, naging ano lang ako dyan, naging conscious lang ako na ganito may nangyari at hindi ako nagpanic. Pero yun nga, pag uwi ng bahay ay doon ko lang lahat naramdaman yan. Doon ko lang lahat parang doon ako nakaramdam ng takot, ng nervyos, lahat-lahat na. Ang tagal ko rin nag-recover kasi April pa ito nangyari. So ngayon ko lang siya, ngayon lang ako may lakas ng loob na i-vlog, ikwento at i-post ito sa aking YouTube channel. Dahil parang hindi ako nakaka-move on hanggat hindi ko siya napapanood uli, natitingnan, na-scroll. So, itong dahilan kaya alam ko na hindi na dapat ito pinopost, pero para sa akin ito ay part ng naging journey ko sa buhay, no? Na pinoproteksyonan pa rin kami ni Jesus. Dahil nung time na yan ay nagpi-play pa ako ng rosary sa cellphone dahil pag umaalis kami, talagang lagi akong nagpi-pray ng rosary. So, may mga tumulong naman sa amin dyan at ito nga na-damage namin yung kulong-kulong na yan. Naayos naman at nag-usap naman kami ng may-ari, pati yung bakod ay naipagawa naman namin. Pati yung kulong-kulong ay bayaran naman namin ng sapat doon sa pagpapagawa nila. So, ganun talaga. Hindi natin alam ang disgrasya, pero yun nga, sa dami ng naging disgrasya ng mga panahon na to, ay masasabi ko na kahit isang galos ay wala namang nangyari sa amin tatlo ni Lola at saka ni Kuya. Yun ay malaking pagpapasalamat ko na lang. At yun nga, kung hanggat maaari ay ayoko nang sumakay dyan sa sasakyan na yan dahil tingnan nyo naman yung damage niya. Pero yun nga, dahil 2007 model ito. So medyo matigas pa yung kanyang mga kaha at hindi naman ganun kalala yung dami nangyari sa amin. Pero ganun pa man, ay naging part din kami ng istorya ng mga disgrasya sa pagpasok ng 2025. So, yan ay Sabado de Gloria nangyari. Dahil ayoko nga matatraffic kami pa uwi dahil may plano kaming magsimba ng following day ng Easter Sunday. So, pag pumupunta ako dyan ng Holy Week, talagang Saturday pala bumabiyahe na kami. So, maraming nga nagpapayo na bumiyahe ako ng Easter Sunday na lang. Pero let's see sa mga susunod na taon kung anong magiging plano ko ulit. Pero yan yung aking mga experience na
mahirap siyang kalimutan, ano. So, dito ay i-drive nila dito pa akyat dito sa may outpost at dito na nga lang yung kinuha. At ito nga medyo may shock pa ako diyan, kailangan namin kumain at na ano pa nga ako ng pusa diyan. So, nagpabaksin kami at salamat kay Gerber at kami ay sinundo. So, yun lang. Thank you for watching.